Time of survival. Yes, tama yan. Time of survival na ngayon ng faith, pati bayan na mga kapatid. Bintahe o pumabor ngayon kay Taning ang laban dahil sa internet at social media, ito ang pamunahin niya ng sandata. Walang excuse dito, lahat damay-damay na. Pero remember, sa bawat labanan, kapag napindaw ng pinuno, doon na natatapos ang giyera. Kaya ang pinupunteriya ng kalaban ay ang mga matataas na opisyalis. Madali na nga namang talunin ang tauhan kung wala na ang pinuno nito. Kung mapapansin ninyo sa panahon ngayon, mga pinuno ng iglesia ang pinupunteriya. Ginagamit ito ng kalaban para pahinain ang faith ng mga miyembro nila. Kapit lang mga kapatid, sabi ko nga walang excuse kay Taning. Lahat damay-damay na. Kung saan siya makakapuntos, doon siya. Ang layunin niya lang naman ay sisiluin upang maging kanya ka. Ano sabi sa 1 Peter 5:8? Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umuungal at maaligid na naghahanap ng malalapa. Misyon na ng dyablo ito, naghahanap ng malalapa. Isipin niyo palagi ito sa tuwing nakakaramdam na tayo ng pagsuko at pangingina. Huwag nating hayaang tuluyang malapa ang ating pananampalataya. Ito ba dapat ang ating gagawin? Ipagpatuloy sa verse 9. Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. So, ayun, labanan lang natin. Huwag matakot, isipin lang natin na dyablo lang yan. Diyos ang nasa atin. Kaya sa tuwing may mga pagsubok, mga tukso, mga pag-aalipusta, mga nararamdamang lungkot na para bang susuko ka na, imulat agad ang mata, buksan ang isip dahil dyablo yan na gustong siluin ka. Huwag sumuko, laban lang, patuloy lang sa pananampalataya sa Diyos. Amen.